Mama Sugar, kumusta ang biyahe? Okay, tapos? Kumusta ang traffic sa San Fernando? Ako nga pala si Going Giddy. Tara, at samahan niyo ako at ang aking pamilya sa aming munting adventure. Ito na siguro ang isa sa pinakamalayo kong drive gamit ang kotse. Uwi nga pala kami sa hometown ni Doktora sa La Union. Mga 400 kilometers mula sa Batangas. Kinakabahan nga ako sa totoo lang dahil kasama kong pamilya ko bumiyahe ng ganito kalayo. I'm hoping na sana wala maging aberya sa sasakyan at kayanin ng resistensya ko ang layo ng biyahe. Madami akong ginawang preparation like PMS ng sasakyan at gawing comfortable ang aking mag-iina as passenger. Nakaplat na din ang mga dadaanan namin, but we'll never know what to expect along the way. San Fernando, home of the original Tocino. Mga naman. Baka din kasi yan. Kaya pag ganito, dapat nakatingin ka sa likod. Avoid ka dito sa lane na ito, baka maipit ka ng mga truck. Lalo pa, may bus na sa likod. Sinimulan namin ng maaga ang biyahe pa norte, 3 AM to be exact, para hindi ganun ka-traffic. Nakaunti ang biyahero at hindi ganun mainit sa daan. Mas fuel efficient din kasi ang sasakyan pag hindi ganun kainit. Ganda na sunrise dito. Pangit na kalsada. Ang unang goal namin is marating ang San Quintin, Pangasinan para sunduin ang aking binan at magpagasolina doon. Halfway point din kasi ito ng destination namin. Buti at naging magandang panahon sa unang leg ng aming biyahe. Umingan na, wala pa rin tulog. Ito ay 10-10. Hindi pa. Naplatan tayo. Tapos at least nasa Pangasinan na. Okay, so prioritize muna natin vulcanize. Talisa ngayon, hinanginan ko muna ng konti. Magpapavulcanize tayo. Then after that, papagas. And diretso na tayo ng La Union. Laging napaplatan yung gulong na yan. Pag bukas mamaya, makikita nyo daming patsin na yan. At ano? Pili ko napako ako. Walang gawin. Buti na lang hindi sa highway. And we're back. After ma-vulcanize ni Wigo, nagpatuloy kami sa aming biyahe pa La Union kasama ang aking biyanan. Another 3 hours pa daw according kay Waze. Mahabang probinsya kasi ang La Union, not to mention ang traffic sa mga tourist spot gaya ng bayan ng San Juan at San Fernando. Okay, so bibili tayo ng suka at mais dito kay Orea. Well, dito yung suking ng biyanan ko eh. Stop over mo para may masarap na sausawan sa binili kong isda. Ito yung nabili mais. Ito yung suka na isakay ko na sa sasakyan. After ng Asinggan, napagpasyahan ko na mag-tip-text na lang ulit. Nakakatamad kasi mag-overtake sa mga trike at truck sa MacArthur Highway. Bale, Rosario La Union na ang exit namin at dito na din kami nagtanghalian. Habang binabaybay namin ang probinsya ng La Union, nanariwa sa akin ang naging biyahe namin nung North Loop Adventure. Di ko ma-imagine na nagawa namin tiisin ang layo ng biyahe na yon gamit lamang ang mga tuktok. Ngunit kahit papano, napapangiti ako sa aming naging North Loop Adventure na yun. Malay natin, baka magkaroon ng part 2. Baka makrayos yan. Alright guys, we've arrived dito sa La Union. Tagal lang drive. Pahinga muna ng konti. Tapos tingnan natin kung saan nating next adventure. The following day, maaga akong gumising para planuhin ang magiging lakad namin ng pamilya ko. Currently, nasa plano ko lang ay yung man-made forest. But salamat kay Google Maps, na-discover ko na may white sand beach din palang malapit, which is yung Darigayos. Nasa La Union na ako eh, papalampasin ko pa ba mga beach? Maganda ang hometown ni Doktora sa Luna, La Union. Hindi pa gaano commercialized at matraffic. Payapa and very traditional na mga tao dito.
Nais kong i-discover ang bayan na to as much as possible, kaya isang reason din kaya pinilit kong dalhin si Wigo sa biyahe na ito. Alamig na kayo. Buti at sinamahan kami ng mga pinsan ni Doktora na si Kapitana Aladdin at Dudley. Mga lokal kasi sila at alam ang mga pasyalan sa naturang lugar. Malay natin, baka maka-discount pa kami. May mercury drug pala dito. Magkaalangan kasi ako magkaseta ng gamot na yung gamot na pumunta daw sila doon sa CDO, wala naman doon. Di ba ito yung man-made forest? Ito, pwede rin dito. Pwede pa rin sa Ah, mas maganda pa doon. sa kabila. Ah, sige. Ito yung military park. Camp Spencer. Ah, ito pala yung Santiago Farm. Pag-aari rin ng ano yan. Yan ang gusto ko sana puntaan. Ay, pininta na ata. Pag-aari ng... Alright, we've arrived. Doon kami sa kabilang side, hindi doon sa may parang sandbar. So tara, samahan niyo akong silipin tong Darigayos Beach. Oh, may fish. Darigayos. It means blood flowed in Ilocano, referring to the Battle of Purao, the first recorded conflict between Ilocanos and Spanish during the 16th century. This was also a guerrilla camp, Camp Spencer, during World War II by the Allied forces against the Japanese Empire. Who knows, this tranquil place has a bloody history. Basta ako, enjoy ko yung pristine water niya and white sand beach. This is my first time also flying yung drone ko na si DJI Neo. Medyo kinakabahan ako dahil notorious itong drone na ito na nagloloko above waters. But kahit papano, I'm impressed sa footage and controls niya. Maganda siguro dito sa Darigayos ng afternoon. I'm definitely coming back to this place and probably camp for the night. 200 lang naman ang rent sa cottages eh. Hello, Mashiger. Alright, siswimming kami ngayon ni Mochi Girl. Oo nga, nalimutan pala yung sunblock. Sa malalim din ha. Re-record naman yung basta nakapag. Okay, ito na po yung man-made forest. Parang Bohol vibes. Ito na yun. Ito na yun, kaya may nagsislow down. Na maraming pakurba kaya pag mapapicture ka sa gitna delicates. Oo. Maganda sana yung pag may nagta-traffic. Bohol vibes, kaso nagloloko to. 10 meters. Rolling. 3, 2, 1. Hello, Mashiger. Teka. Ay, sa dulos po. Tingnan. Yan ang meron Noong sa kinahaponan, dinala ko ang aking pamilya sa Poro Point sa may San Fernando, La Union. May special request kasi sa akin si Doktora. Sa may custom. Oh, yun nga. Hey. Kami dulos. Meet Dulos Hope. Isa itong sikat na floating library na nililibot ang bawat sulok ng mundo upang maghatid ng mabuting balita. Nakita ko na pwede mo. Medyo may katagalan na din ako huling nakatungtong sa naturang barko dahil ladaong din tong si Dulos sa port namin sa Batangas. Itong si Dulos Hope ang newer ship dahil yung dating nasakyan ko ay ginawa ng hotel sa Okay. Singapore. Ticket May maliit na entrance fee ang naturang barko. Pasok na tayo. Buti, It's been a hindi long ganun time kahaba naging since pila namin. Huling ako nakakit dito. Parang bago-bago to eh. Ito, ticket na. Hindi ka naakyat talaga? Bakit? Baka maraming tao doon. First time nasasakay ni Mochi Girl ng boat.
Hi. Hello. Head right up that way. Hi! Binigyan mo ba lahat yung ticket? Oo. Nasaan po tayo ng Dulo Soap. It's been a long time since huli akong nakapasok sa ganitong barko. Kasama kong family ko. Kasi mahilig sa libro ng asawa ko. Kaya tingnan natin kung na makakahanap yan. Iba ang ningning ng mata ng asawa ko pag nakakita siya ng libro. Kaya ako na muna naging babysitter ni Mochi habang si Doktora ang nagtingin ng mga libro. Medyo hindi ganun kadami ang selections ng libro ngayon in my honest opinion compared sa dati. Naalala ko noon na dito ko sa Dulos din nabili ang mga medical and chemistry books ko nung estudyante pa ako. Kung gusto mo, kunin mo. Ang babayaran ko. Uy, as old as time. Meron na ako nito eh. Magkano kaya dito? 300 yun. Alright guys, si Mochi Girl lang pusa nagsuot ng kanyang, hindi ko alam kung anong tawag dyan eh, bangles. Ayan, sinot niya oh, galing. Hindi ko yung tinuruan. Galing naman ng Mochi Girl. Overall, ayos ang naging pasyal namin dito sa Dulos Hope. Well, mukhang si Doktora ang pinaka nag-enjoy sa amin sa lakad na ito. Mga storybooks kasi ni Mochi ang pinagbibili namin dahil gusto niyang mahiligan din ni Mochi ang magbasa ng libro. It is a rare opportunity din ito kasi madalang dumaong muli ang naturang barko sa Pilipinas. Kaya sulit talaga naging pasyal namin dito. Palun na Mochi Girl. Be, alam mo yan. Ito na bili ko sa kanya. Sige. Start up. Okay. Mag-upward. Okay, part yung napili. Mahilig sa bukas ako eh. And last stop, Imuki Island. According sa mga locals, kaya Imuki ang tawag is because the lagoon itself is shaped like a female's genitals. But for me, di ko narating yung nasabing lagoon dahil kasama ko si Mochi Girl. Tag 60 Di ko gaano trip ang lugar dahil naging tourist spot ito at highly commercialized. Hindi naman ako against, mas prefer ko lang talaga yung lugar na pristine and undiscovered. So welcome to Imuki Island. Tara tingnan Ay, natin di na ko na meron nila dito. yung pag-sweep. Baka makreus yan. Magkano pong rate natin sa... Pag private cottage po tayo, nasa 800 po. So yung balsa naman po. Yung balsa natin, 1,550. Hindi siya pilo. Fresh corals lang yung buha. At least may mga bakawan. Tapos banda dun yung mga ano, banda dun yung mga lagoon. Sana mamaya magandang sunset. Hanap tayo ng cottage, tingnan natin kung magkano. Tapos silang makipag deal para makamura. Ready na, Mochi Girl? Let's go! Mochi Girl, let's go! Yan po yung 250 na balsa na dadalhin dun sa lagoon. May lagoon dun eh. Ang init ng tubig. Babaw lang yun. Pwedeng lakarin. Kaya mo lakarin, Mochi Girl? Hey! Kaway ka. Hey!
can I say sa biyahe namin ito? Though kahit may konting abere sa daan, overall, naging magandang pasyal namin ng aking pamilya. Basta masaya ang aking mag-ina, masaya na rin ako. Kung hindi lang gaano malayo at matraffic, malamang babalik-balikan ko ang lugar nito dahil marami pang spots ang hindi namin nararating. I hope makasama ko din aking barkada sa lugar nito at nang ma-appreciate nila ang natatagong ganda ng bayan ng Luna. At hanggang dito na lang tayo muli. Abangan ang susunod na kabanata. And this is Going Giddy. Till next time, ciao!